Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, The Blackburn Asylum. Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng magkakaibigan na takot na tumatakbo sa gitna ng masukal na gubat. Hindi malinaw kung sino o ano ba ang kinatatakutan ng mga ito, pero mababatid na kung ano man iyon ay gustong-gusto talaga nilang makatakas na sa lugar. Hindi naman nagtagal ay matagumpay nilang nahanap ang kalsada kung nasaan ang kanilang kotse, ngunit sa isang kisap lang ay nagsulputan ang mga misteryosong hindi tukoy na nilalang at mabilis silang binatak ng mga ito isa-isa hanggang sa tanging alingaw-ngaw ng sigaw na lang ang huling narinig sa kanila. Samantala pagsapit ng kinahapunan sa kaparehong lokasyon ay makikita ang isang masayang pamilya na nagtungo sa isang lumang minahan. Mapag-aalaman na isang inhenyero ang padre de pamilya na mag-iinspeksyon lang sana sa nasabing lugar at sinama nito ang kanyang mag-ina para magbakasyon sa magandang tanawin ng lugar pagkatapos ng trabaho. Subalit sa paglipas pa lamang ng ilang minuto nang magsimula sa pag-iinspeksyon ang lalaki ay nakita na lang ng babae ang kanyang asawa na kinakaladkad na palayo ng hindi tukoy na mga halimaw na ito. Sinubukan pa niyang tumakbo paalis, subalit tila huli na ang lahat dahil mabilis lang na nakasunod sa kanya ang isa sa mga ito na agad siyang tinapos ng walang pakundangan. Hindi malinaw kung anong nangyari sa paslit, pero mapapansin na para bang inaalagaan ito ng mga misteryosong nilalang na nasa lugar. Makalipas ang buong magdamag pagsapit ng kinaumagahan, ang isang internet celebrity vlogger na si Camille kasama ang kanyang mga kaibigan at katulong sa paggawa ng mga content na sila Jade, Ryan, June, at Sean ay nagbabiyahe papunta sa isang sikat na talon para sa kanilang gagawin na vacation vlog. Nang huminto sila saglit ay kanila na itong natanaw at ngayon kailangan na lang nilang magbiyahe pa ng halos ilang minuto para makarating na doon. Ngunit sa hindi inaasahan ay binulaga sila sa daan ng mga nakaharang na mga malalaking bato kung saan kamuntikan pa silang sumalpok sa isang kotse na nakataob. Nang kanilang tinignan ang mga sakay nito ay laking pagtataka nila nang makita na tila balot ng malalaking kalmot ang mga ito na malabong nakuha nila sa pagbagsak ng mga bato sa daan. Sinubukan nilang tumawag sa mga awtoridad para mag-report sa kanilang nakita, subalit kataka-taka na walang signal ng cellphone sa lugar at sa ilang saglit ay nagsimula na namang magbagsakan ang mga bato mula sa bundok na sa kabutihang palad naman ay maswerte nilang naiwasan kaagad bago ito tuluyang magbagsakan lahat. Dahil naharangan na ang daan ay napagdesisyon na nilang magkakaibigan na dumaan sa alternatibong daan patungo sa kanilang destinasyon at para makapagsumbong na rin sa mga kinauukulan patungkol sa kanilang nakita. Subalit sa hindi malaman na kababalaghan ay inabot na sila ng dilim at hindi nila makita ang kabilang ruta. Nang kanila naman itong nakita ay hinarang sila ng mga bumbero dahil may nagaganap na malaking sunog sa kabilang bahagi ng gubat na para bang ang may salarin ay ang mga halimaw na nilalang kanina. Napahinto na lang sila sa lumang minahan kung saan nakita nila ang kotse ng mag-asawa kanina. Dahil napurnada ang kanilang bakasyon sa nasabing talon ay naisipan na lang nilang pasukin ang loob para maglibang at mag-ghost hunt sana. Dito na nagkandaloko-loko ang lahat dahil nang nagpaiwan si Sean saglit para magbawas ay inatake na ito ng isang mutant na halimaw at mabilis na binatak palayo. Narinig nila ang pagsigaw nito kaya agad silang nag-alala at tinangka na hanapin ang kaibigan, ngunit natigilan sila nang may nakita silang malaking nakatayong mutant sa kabilang bahagi ng tunnel. Dahil sa lubos nilang pagkakilabot ay napatakbo na lang sila kung saan dahil sa pagmamadali ay naiwan nila si June hanggang sa magkandaligaw-ligaw ito sa lugar at atakihin din ng isa pang halimaw. Nakakita sila ng isang lumang gasolinahan at tindahan kung saan habang ipinapaliwanag nila sa dalawang kambal na may-ari ng tindahan na kailangan nilang tumawag ng tulong sa mga pulis ay binulaga sila ng isang halimaw na mutant na nakapasok na pala sa loob at mabilisan nitong tinapos ng sabay ang dalawang may-ari.
Kaagad itong binugahan ni Jade ng isang disinfectant sa mukha kasunod ng kanilang pagkaripas sa pagtakbo. Hindi agad sila nakalabas dahil may nag-aabang na rin na isa pang mutant sa pinto kaya mas lalo silang nataranta at hindi nila malaman kung paano nila tatakasan ang mga nilalang. Naisipan nilang maghiwa-hiwalay at lansihin ang mga ito sa pamamagitan ng paglikha ng iba't ibang ingay mula sa magkasalungat na mga direksyon habang maingat din silang nagtatago. Noong una ay tila gumagana naman ang kanilang plano subalit dahil sa pagiging iyakin ni Camille ay natunton siya ng isa sa mga halimaw. Dito napilit na lumaban si Ryan. Nakahanap din si Jade ng isang pana at palaso na ginamit niya agad sa halimaw para direktang atakihin. Umatake na rin ang kasamahan nitong isa pang mutant kung saan maswerte na naiwasan naman nila ang hinahagis nitong mga palakol. Napansin na lang din nila na kahit nagawa na nilang mapuruhan ang mga ito ay bumabangon lang muli ang mga halimaw na parabang manhid lang na mga zombie kaya nagpatuloy muli sila sa pagtakbo sa loob at pilit na iniiwasan ang mga pinapakawalang pag-atake ng mga mutant na gustong-gusto talaga silang makuha hanggang sa hindi nagtagal nang makakuha na ng pagkakataon ay pilit nang winasak ni Ryan ang isang kahoy na pintuan para makatakbo agad sa labas. Hanggang dito ay hindi sila tinigilan ng mga ito na ultimo kahit saang sulok pa sila magkubli ay nakakasunod pa rin talaga ang mga halimaw na parabang naaamoy sila kahit saan sila magtungo. Tuluyan lang nila itong mga nailigaw nang mabilisan silang sumuot sa ilalim ng mga sirang sasakyan na may togas ng mga gasolina. Naisipan na nilang umalis na sa lugar pero dahil sa dalawa nilang kaibigan na hanggang ngayon ay nawawala ay buong tapang silang bumalik para hanapin sana ang mga ito ngunit tila pananghinaan sila ng loob nang makita nila ang grupo ng mga naunang minalas na naging pagkain ng mga halimaw kung saan kasunod na rin nilang nakita si June na ginawa ng pagkain ang ibang parte. Hindi nagtagal ay nasaksihan rin nila kung paano inihahanda ng babaeng mutant ang isa pa nilang kaibigan na makikita na lang na huli na rin ang lahat para dito at wala na silang nagawa kung hindi magsisigaw na lamang. Dito na nila naisipan na oras na para tumakas at umalis na sa malaimpyernong lugar na ito subalit hindi nila akalain na mabilis silang mapapalibutan at masusundan kaagad ng mga nilalang na ito. Wala silang ibang napagpilian kung hindi tumalon pababa ng lugar para maiwasan ang mga nasabing mutant na kamuntikan na silang makuha rin para gawing mga pagkain. Dahil rito ay nagawa naman nilang makaiwas kaagad subalit bunga ng puwersahan nilang pagtalon ay minalas na natapilok si Camille na naging dahilan para magsanhi ito ng kanilang mabagal na pagkilos papatakas. Habang umiiyak at sinasabi ng sikat na internet celebrity na wag siyang iwan nila Jade ay makikita na natunton na sila ng mga humahabol na halimaw. Gustuhin man nilang tumakbo ay hindi na nila ito nagawa dahil naging mabilis ang mga pangyayari kung saan matapos silang sugurin isa-isa ng mga nilalang na ito ay binatak na sila palayo. Natagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nakatali na sa isang madilim na kwarto sa loob ng lumang minahan. Nang dumating muli ang mga halimaw ay hindi na nakapagpigil pa ang isa sa mga ito, kaagad na natipuhan ng halimaw si Jade kung saan pilit siyang kinakapa ng malilikot nitong daliri at kamay. Sinubukan niyang pumalag at pagtatadyakan ito ng sunod-sunod pero mas lalo lang nag-init ang halimaw. Natigil lang ito nang dumating na ang babaeng mutant na lumalabas na parang pinakapinuno nila. Natatawa at masayang sinabi ng halimaw na babae na nagkamali sila ng ginawang pambubulabog sa kanilang lugar. Mapag-aalaman na dati palang ospital ng mga baliw ang minahan na ito kung saan dahil sa kagagawan ng isang scientist ay nag-mutate ang ilan sa kanila, lumalabas rin na ang babaeng halimaw ang siyang umubos noon sa lahat ng mga doktor sa nasabing dating pasilidad na ngayon ay kanila ng pinaglulunggaan. Dahil sa ganda na mayroon si Camille ay tila nainggit ang halimaw at tinapos nito nang mabilisan ang kaibigan nila. Nang isusunod na sana ng mga halimaw silang dalawang natitira ay narinig nila ang pag-iyak ng paslit na anak ng mag-asawa kanina. Dahil rito ay kaagad na umalis ang mga halimaw at nagkaroon ng pagkakataon si Ryan na makawala sa pagkakatali na agad niyang sinigundahan ng pagpapakawala rin kay Jade.
Makikita na talagang inaalagaan ng mga nilalang ang nasabing paslit at sakto na nakita ito ni Jade kung saan hindi na siya nagdalawang isip na atakihin ang babaeng halimaw hanggang sa tuluyan itong bumagsak at mabawi ang paslit. Kasabay nito ay nakahanap si Ryan ng maraming drum ng mga gasolina. Naisipan niya na gamitin ito upang matupok ang buong lugar kasama ng mga halimaw na naglulungga dito, subalit kaagad siyang natunugan ng isang mutant sa kanyang balak at sinimulan siya nitong sugurin upang kaagad na tapusin. Dahil sa kakaibang lakas nito ay tila nagmistulan lang siyang laruan na walang kalaban-laban. Nang tuluyan na sana siyang tatapusin ng mutant ay maswerte na lamang na dumating na si Jade at mabilis siyang tinulungan nito upang magapi ang halimaw na kanilang isinabit at iniwan sa gitna ng naglalagablab na paligid. Matapos nito ilang hakbang na lang sana ay makakarating na sila sa labas ng lugar, subalit muli na namang napurnada ang maganda nilang plano nang magawa silang back-corner ng mga mutant kung saan nabawi kay Jade ang paslit at makikita na sinama siya ng mga ito patungo sa isang kwarto. Dito ay balak na talaga siyang tapusin at gawing pagkain ng mga demonyong halimaw na mutant. Sa kabutihang palad, bago pa siya tuluyang maluto ng mga ito ay lumalabas na hindi pala alam ng mga nilalang ang nilikha nilang sunog kanina sa isang bahagi ng lugar. Lumikha ito ng pagsabog at unti-unting pagkalat sa buong lugar, kaya muling natigilan ang mga halimaw para tignan kung anong nangyayari. Dito na muling umayon ang sitwasyon para kay Jade at Ryan. Makikita na nagawa niyang malinlang ang isang mutant matapos niyang magpanggap na walang malay. Tuluyan na rin na nakatakas muli si Jade at nagawa niya pang makuha ang paslit. Galit na galit ang babaeng halimaw kung saan nang maaktuhan nito si Jade na naghahanap ng madaraanan sa gitna ng naglalagablab na kapaligiran ay umatake kaagad ito ng walang tigil. Dumating rin naman agad si Ryan upang tumulong kay Jade, ngunit maging ito ay walang magawa sa lakas na mayroon ang babaeng mutant na makikita na lang na siya pa ang makailang beses na bumabagsak at napupuruhan sa kanilang sagupaan. Habang pilit na nakikipagsagupa si Ryan sa manhid na halimaw ay nakahanap si Jade ng isang pana na dagli niyang pinulot at inihanda upang gamitin kaagad sa kalaban na mutant. Dahil sa bakal na karugtong ng palaso ay tumalsik agad ito pabagsak sa nag-aapoy na ilalim kung saan unti-unti na itong nilamon ng apoy. Makikita na lang rin na sumikat na rin ang bukang liwayway at matagumpay na silang nakalabas ng ligtas mula sa malaimpyernong pugad ng mga halimaw na mutant. Dumating na rin sa punto na nakapagpahinga na sila mula sa buong magdamag na mga nangyari at tuluyan ng nakapagmaneho paalis. Sa pagtatapos, bagaman natupok ang buong lugar ay mapag-aalaman na lamang na nagawa pang makaligtas rin ng nasabing babaeng mutant kung saan inaalagaan ito ng dalawang misteryosong kambal at makikita na lang din ang bumbero noong isang gabi lang ay tila nakuha na rin ng mga ito. Special shoutout kay Tanso at Nene Bungog, Dadang Sungabilis, Rachel Ulaga, Mr. Elliot Vlog from Mindanao, Marvin Raf Anan, Deltut, Mary Joyful Dinawanaw, I Am Amiri, Susan Gozem, at kay Bogard Kaingin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood.